Bakit sinasabi na ang tanging paraan para madaig ang takot ay harapin ang takot? Hindi ko gusto ang pagkain mo. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na hindi ko gusto ang pagkain mo at gusto kong ibalik ito. Nang marinig ito ang lahat ng naroon ay agad na nanginig sa takot. Hindi inakala na maglalakas loob ang babae na harapin at hamanin ang kanibal na chef. Bakit mo ito hindi gusto? Ikaw ang punong chef. Ang tanging layunin mo sa mundong ito ay para sa mga tao. Maghain ng mga pagkain gusto nila at nabigo ka. Nabigo ka, at pinaramdam mo sa akin na sobrang boring. Ang pinakamasama ay gutom na gutom pa rin ako. Gaano ka kagutom? Gutom na gutom. Ano ang gusto mong kainin? Cheeseburger. Kaya naming gumawa ng cheeseburger. Gusto ko ng totoong cheeseburger. Huwag iyong magarbong basura ng dekonstruksyong avant-garde. Totoong cheeseburger. Ang eksenang ito ng babae na matapang na hinarap ang kanibal na chef ay mula sa unang horror film ng 2023 na The Menu. Isipin mo, kapag si Voldemort ay naging kanibal na chef, gumagamit ng mga bagay sa lugar, pumapatay ng tao sa mismong lugar, iyon ay magiging isang nakakatakot na eksena. Sa simula ng kwento, nagsimula ito sa 12 panauhin. Inanyayahan sila na dumalo sa isang marangyang hapunan. Ang lugar ay pinili sa isang pribadong isla. Ang bayad bawat tao ay umabot sa kahanga-hangang $1,300. Kahit ang babaeng bida ay napamangha sa presyong ito. Para bang kumakain ba tayo ng relo na Rolex? Kahit na napakataas ng presyo. Ngunit ang mga kilalang food critic sa buong mundo, mga internet influencer, pati ang mga bilyonaryong may napakalaking yaman ay dumating dahil sa reputasyon. Sabay-sabay silang sumakay sa isang marangyang cruise ship. Pagkasakay pa lang sa barko ay inihain na agad ng mga waiter ang pampaganya. Sa itong kaakit-akit na lemon caviar. Sa pag-iisip na napakalaki ng ibinayad. Sayang kung hindi kakainin. Handa na sanang kumain si Margot. Ngunit hinampas palayo ang kamay niya ng bagong nobyong mahilig mag-record ng buhay. Kinuha nito ang cellphone at sunod-sunod na kumuha ng litrato. Pagkatapos ay agad itong ibinahagi sa kanyang social media. Pagkatapos ay hindi na nito inintindi kung kakain pa si Margot. Binuka ang bibig at isinubo ang caviar. Hindi na rin nagpaawat si Margot. At sumabay na ring tumikim. Mabilis na nakarating ang cruise ship sa isla. Pagkababa pa lamang ng lahat mula sa barko, ay nagsimula na silang mag-usap-usap. Ang dahilan kung bakit sila gumastos ng malaking halaga para sa hapunang ito, ay hindi para lamang tikman ang mamahaling pagkain, kundi para makilala ang mga bagong kaibigan. Dahil ang mga taong narito ay alinman sa sobrang yaman ng mga negosyante, o kaya ay mga makapangyarihang personalidad. Tanging si Margot lamang ang naiiba. Hindi sinasadya na naisama lamang siya at libre. Pagkatapos ay inihatid ng mga waiter ang lahat patungo sa restaurant. Habang nasa daan ay makikita ang iba-ibang sangkap, mga talabang nakabaon sa buhangin, malalawak na taniman ng sariwang kamatis, at mga bubuyog na masipag na gumagawa ng pulot. Nang buksan ng waiter ang isang kahoy na kubo, punong-puno ito ng pinausukang karne ng baka. Sa amoy pa lang ay halos tumulo na ang laway. Matapos makita ang mga dormitoryong tutuluyan, ay sabay-sabay silang nagtungo sa restaurant. Sa oras na ito ay abala ang mga chef sa pagluluto, kahit na simpleng pagkain lamang, ay buong seryoso nilang pinaghahandaan. Parang para sa kanila, ang bawat pagkain ay isang natatanging likhang sining. Ang engranding eksenang ito ay labis na ikinamangha ni Sasha. Nang siya ay maghahanda ng kunin ang cellphone para i-record ang dakilang sandaling ito, siya ay agad na pinigilan ng waiter, upang mas maayos na matamasa ang pangunahing pagkain. Naghanda ang mga waiter ng panghimagas bago ang hapunan. May espesyal na kahulugan din ang dessert na ito. Sa maliliit na bowl ang gawa sa pipino at melon. Binalot ito ng itim na truffle na may gatas ng tupa. Habang abalang tinatamasa ni Margot ang lasa, sinubukan ng waiter na kunin ang kanyang coat. Ngunit siya ay biglang nagulat. Siyempre walang pumansin sa maliit na insidenteng ito. Ang lahat ay abalang nagbubulungan. Takot na takot silang mapalampas ang pagkakataong makilala ang mga makapangyarihan. Niwala ng oras upang namnamin ang kakaibang pagkain bago ito isinubo. Biglang pumalakpak ng malakas ang punong chef na parang Voldemort. Ang malakas na tunog ay ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay hindi na niya pinansin ang reaksyon ng mga tao. Sinimulan ng chef ang mahabang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng unang putahe. Ang unang putahe ay tinatawag na isla. Ang nasa harap ninyo ay mga halaman mula sa iba-ibang bahagi ng isla. Inilagay ito sa mga batong mula sa dalampasigan. Tinakpan ng sinala at bagong nagyelong tubig dagat. Habang ito ay natutunaw ay nagbibigay ng kakaibang lasa sa pagkain. Namangha si Sasha nang marinig ito. Habang siya at si Margot ay nagbubulungan, nahuli sila mismo ng punong chef. At galit na pinagsabihan na huwag magsalita habang kumakain.
Ito ang pinakapayak na paggalang sa masarap na pagkain. Nang ihain na ang unang putahe, hindi napigilan ni Sasha ang mapaiyak. Nagtanong si Margot kung ano ang nangyari. Ngunit sinabi ni Sasha na nasaktan siya dahil ayaw siya ng chef. Lubos itong ikinagulat ni Margot. Dahil para sa mga chef, ang customer ang tunay na Diyos. Bakit ganoon kasama ang ugali ng chef? Kung hindi maintindihan ay huwag na munang isipin. Mas mahalagang ito ng pansin sa pagkain. Habang iniisip ng lahat na ang ikalawang putahe ay magiging pangunahing pagkain. Sinabi ng chef na ang tinapay ay pagkain ng mahihirap. Hindi karapat dapat ihain sa ganitong marangyang restaurant. Kaya binigyan niya ang putaheng ito ng isang kakaibang pangalan. Tinapay na walang tinapay. Pagkatapos ay hindi na hinintay ang reaksyon ng mga bisita. Direkta niyang inihain sa kanila ang isang tray ng tinapay. Ngunit puro iba-ibang uri lamang ng sausawan ang nasa ibabaw. Pakitikman ang mga sangkap na walang pangunahing ulam. Ang tinapay na hindi ninyo makakain ngayong gabi ay gawa sa tradisyonal na trigo na tinatawag na red fife, na ginawa kasama ang aming mga katuwang sa proyekto ng Tehachapi Grains. Sila ay nakatuon sa pagprotekta ng mga orihinal na halaman. Baliw ba kayo? Habang hindi malaman ng lahat kung paano ito kakainin. Palagi niyang nakikita na ang pagkain ay sumasalamin sa kasaysayan ng uri at ang food critic ay todo puri sa putahe. Nang makita ng chef na hindi pa kumikilos si Margot, lumapit ang punong chef upang personal siyang bantayan. Kahit ganoon ay hindi pa rin siya nagbigay ng mukha. Hindi mo pa kinakain ang pagkain mo. Hindi pa, wala namang pagkain. Hindi ito ang pagkain. Marami pang susunod na dapat tikman. Ayaw mong mabusog at iyan ay imposible. Eksaktong kinuwenta ko ang dami ng pagkain para masigurong hindi kayo mabubusog. Kaya maaari kang makampante, mangyaring kumain na kayo. Sige, salamat sa iyong pag-aalala. Ngunit hayaan mo akong magpasya kung kailan at ano ang kakainin ko. Walang nagawa ang chef kundi tumalikod at umalis. Ngunit ikinagalit ito ni Sasha. Pakiramdam niya ay napaka-nakakahiya nito. Pagkatapos ay sinimulan ng chef ang pagkukwento ng kanyang nakaraan. Noong bata pa siya ay lasinggo ang kanyang ama. Madalas nitong bugbugin ang kanyang ina, upang maprotektahan ang kanyang ina noong siya ay bata pa. Kinuha niya ang gunting at sinaksak ang hita ng kanyang ama. Ngayon kapag iniisip ko dapat ay sa leeg ko siya sinaksak noon. Hindi talaga tayo ganoon katalino noong bata pa. Matapos ang kwento, inihain na rin ang ikatlong putahe. Isa itong Mexican tortilla. Ang kaibahan nito sa karaniwang tinapay ay nakaukit sa ibabaw na disenyo na ginawa ayon sa bawat customer. Bawat isa ay natatangi. Kasabay nito ang pinausukang karne na may palamuting gunting. Ang kakaibang putaheng ito ay pumukaw sa kuryosidad ng lahat. Isa-isa nilang kinuha at sinuri. Isang mayamang lalaki ang nakakita na ang nakaimprenta sa tortilla ay larawan ng kanyang pagtataksil. Ang makapangyarihan naman ay nakakita ng tala ng pag-iwas sa buwis na nakaimprenta sa tortilla. Dahil sa takot ay agad niyang tinanong ang waiter kung ano ang ibig sabihin nito. Isa itong corn tortilla. Oo, at ano naman ito? Isa rin itong corn tortilla. May nakaimprentang tala ng buwis ng kumpanyang Ecolobrite at iba pang dokumento na nagpapatunay kung paano kayo gumamit ng pekeng transaksyon para mag-issue ng resibo. Saan ninyo nakuha ang mga ito? Paumanhin ngunit hindi ibinabahagi ng punong chef ang kanyang mga sikreto. Ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat. Gustong umalis ni Margot kasama ang kanyang nobyo. Ngunit pinaghirapan ni Sasha na makuha ang pwestong ito. Alam mo ba kung gaano katagal bago ako nakapagpareserba rito? Ayaw niyang umalis kahit ano pa ang mangyari. Nag-away pa silang dalawa. Dahil sa sobrang inis ay nagtungo si Margot sa banyo upang manigarilyo. Ngunit kakasindi pa lamang niya. Biglang pumasok ang punong chef. Walang ibang pakay. Gusto lamang niyang malaman kung bakit hindi nagustuhan ni Margot ang nakaraang putahe. Bilang isang chef, hinahabol niya ang sukdulang pagiging perpekto. Kapag may pagkain na hindi nagugustuhan, ito ay hindi niya matanggap. Ngunit labis na nainis si Margot sa biglaang pagpasok ng chef sa banyo nang walang palem. Matapos sigawan ng chef ay agad siyang umalis. Sa labas ang mga waiter ay naglalagay ng berdeng dahon bilang dekorasyon sa puting telang nasa sahig. Paglabas ng chef ay muli siyang pumalakpak. Mukhang isa na naman itong mahabang talumpati. May isang tao na ayaw nang makinig. Tumayo siya upang pigilan ng chef. Ngunit mariing sinabi ng chef na ito ang kanyang teritoryo. Gagawin niya ang anumang gusto niya. Pagkatapos ay hindi na hinintay ang pagtutol ng lahat. Tinawag niya ang sous chef na si Jeremy upang tumayo sa gitna. Pinakiusapan siyang ipakilala ang ika-4 na putahe na tinawag na kaguluhan. Habang ang lahat ay puno ng pag-asa. Ang eksenang ito ay agad na nagdulot ng matinding takot sa mga bisita. Nang buksan ang mga kurtina sa paligid,
Ang mga chef ay sabay-sabay na yumuko upang magbigay galang. Pagkatapos ay tinakpan ng puting tela ang bangkay ni Jeremy. Sinabi ng punong chef na huwag matakot. Bahagi lamang ito ng menu. Inakala ng mga bisita na isa lamang itong palabas. Na ang chef kanina ay hindi talaga namatay. Kaya sila ay muling naupo ng may ginhawa. Ngunit nang ihain ang isang plato ng wagyu na hiniwa at may bahid ng dugo. Naramdaman ng isang bilyonaryo na hindi ganoon kasimple ang lahat. Tumayo siya upang umalis kasama ang kanyang asawa. Ngunit hinarang siya ng mga waiter. At sinabing walang barkong aalis sa ngayon. Hindi naman siya nabahala, dahil bilang isang napakayamang tao maaari siyang magpatawag ng helicopter. Ngunit sa sumunod na sandali ay itinulak siya ng waiter sa mesa. At walang sabi-sabing pinutol ang kanyang daliri. Ang madugong eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ibinuka ng waiter ang mga kamay upang patahimikin ang lahat. Ang mga bisita ay galit ngunit hindi makapagsalita sa takot. Tanging si Sasha lamang ang patuloy na tinatamasa ang pagkain. Sa sandaling ito ay tinawag ng punong chef si Margot. At sinabing wala talaga siya sa listahan ng mga imbitado. Binigyan niya si Margot ng isang pagpipilian. Sumama sa kanila, o maging korderong naghihintay katayin. Kung ganoon ay pabubuhayin mo ba ako? Hindi ka mabubuhay. Siyempre hindi. Hindi mo ba nakikita na sisirain nito ang buong menu? Ngayong gabi tayong lahat ay mamamatay. Alam ni Margot, ano man ang piliin niya, sa huli ay hindi pa rin siya makakatakas sa kamatayan. Kaya agad siyang lumapit sa hapagkainan. Pariing sinampal ni Margot si Sasha. Kung hindi siya isinama rito ng lalaki, hindi sana niya mararanasan ang ganitong bagay. Ngayon ay halos imposible nang makatakas. May isang taong kumuha ng upuan at sinubukang basagin ang bintana para tumakas. Ngunit hindi inaasahan na ang salamin ay sobrang tibay na gawa sa China. Mukhang dito na matatapos ang lahat. Hindi nagtagal ay inihain na ang susunod na putahe. Lumapit ang punong chef sa isang customer na 11 beses nang kumain dito. At pinapabanggit ang isang ulam na kinain niya noong huli siyang bumisita. Ngunit hindi na ito maalala ng ubaning matanda. Ito ay labis na ikinadismaya ng chef. Para sa kanya, ang sino mang hindi marunong pahalagahan ang pagkain, ay kailangang magdusa sa kanyang walang hanggang galit. Kahit pa ito ay isang shareholder ng restaurant. Dahil lamang sa pag-question nito sa menu. Pinagsuot siya ng chef ng mga pakpak ng anghel. At isinabot sa ere, sa isang utos ng punong chef. Ang shareholder ay ibinaba sa tubig at nalunod ng buhay. Lalong kinabahan ng lahat, takot na baka sa isang maling galaw ay mawala ang sariling buhay. Ngunit sapat na ba ang manahimik? Malinaw na hindi ito maaari. Kasabay ng pagdating ng susunod na putahe, mas nakakatakot na mga pangyayari pa ang sumunod.